yung statement na ginawa ni ex-Congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan. So, totoo? Billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But, yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Dahil? Yun talaga absolutely untrue or false. Okay, bakit? Untrue or completely false. Why? Because, last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Okay. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President. Wait. So, mali yung sinasabi ni Saldico kasi of hearsay? Wow. So, gusto mong timbangin namin yung sinasabi mo with the certainty of untrue or falsehood. Ang basis mo is dahil sinabi ni Undersecretary Bernardo. And then from that, mag-speculate ka na. So, yun yung justification mo, it is false. Ping naman. Ping. Nagmumukhang tanga, Ping. Yung mismong personally involved. Tapos sa hearsay mo, pero ano yung justification mo? Ang justification mo, isakuha ka na information, tapos hearsay na iba. Hearsay versus first-hand information. On good information, ang ibig pala sabihin nun, hearsay. Who misrepresented him? Not the President, not authorized by the President. Who misrepresented him? Okay, dalawang claim mo. Una, false yung sinasabi ng Saldico. Inamin mong tama yung listahan na naipasok. Verify mo. So, dun palang may punto na, may points na kagad si Saldico. Now, you're questioning yung tungkol sa pag-deliver sa Presidente. Ngayon, ang proof mo na hindi totoo yun is dahil may nakausap ka and then may speculation, may nagkasabi na minire-represent. So, gusto mo mas paniwalaan namin na re-represent kaya sinasabi ni Saldico. Ang hina ng argumento mo, Ping. Ang dami mong gap. Ito ang argumento ni Saldico. Kaya alam niyang totoo yung sinasabi. The brown leather bag. Nakita niya yung importance nun at nung nakita niyang hawak at galing doon, alam niya galing sa Presidente. The only gap there is paano napunta yun doon sa taong may hawak na yun at wala sa Presidente yung brown leather bag. Sa'yo, apakadaming gap. Putya, walang kakwenta-kwenta. I will name some of them, Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM. So, biktima nga si Saldico. Willing kayo na sabihin na si Saldico ay biktima. Akala ko naman ang ganda ng proof mo. Akala ko naman ang ganda ng argumento mo para pamalian yon. Putya, hearsay. So, mas gusto mong paniwalaan namin yung super close sa kitchen made Saldico believe na it was the President's instructions. Wow! Wow is just wow. Seriously. Sobrang stretching na yung ginagawa nyo. Lalo kayo nahahalata. Okay. Anyway, ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Pero hindi niya ma-defeat yung argumento at yung claim ni Saldico na yun yung sinabi sa kanya. You can say whatever you want. You can say na those people made him believe that shit. Pero the fact remains, that was the narrative. And Saldico was telling the truth when he said that. Kahit anong damage control nyo dito, tama yung sinabi ni Saldico. So 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaybar. Di ba sabi niya si Saldico mismo yung nag-deliver?
Hindi naman sinasabing siya eh. Iba yan, ibang instance yan. Sa argument niya about BBM and Co, panalo pa rin yung Ko, panalo pa rin yung si Ko. Unfalsified pa rin yun. Lumalabas ngayon dito, sobrang ginagawa, pinagmumukha yung tanga ang presidente. To the point na unbelievable na. Gets ko, yung mga DDS, gusto sabihin na weak ang presidente. Pero kayo hindi, kakaiba kayo. Gusto nyo ipagdikdikan na tanga ang presidente. To the point na unbelievable na. OA na. Gusto nyo pagdikdikan, pagmukain tanga talaga si PBBM just to save his skin. To the point na unbelievable na yung katangahan, katarantaduhan, Ping. Kickback. But not to the president, but to Yusek Olaibar. And sabi niya, ang pag-aalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. So tama nga siya. Tama pa rin yung claim ni Saldico. Ngayon, gusto nyo lang i-twist, gusto nyo lang lagyan ng gap na actually sila yung guilty. Katarantaduhan na to. Yung probability is very low. Unfalsified pa rin yung Kiko. Ang biggest kasi naipon, because March 11, natatandaan niya, inaapuran niya na si Undersecretary Olaibar, nakunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Ang sabi ni Oliver sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. Largest or biggest delivery that he made to Oliver. Kung saan napunta, hindi natin alam. Kung saan napunta, hindi na natin alam. O paano mo na-debunk yung kay PBBM? Anong hindi na natin alam? Importante yun. Importante kung saan napunta, Ping. Kasi wala ka naman didebunk sa sinabi ni Saldico eh. Nag-create ka lang ng gap and then I don't know kung saan napunta, nag-add ka lang ng mga entities sa gitna and then yun pa rin yung ending. Diba? Nag-create ka lang ang daming entities pero yung dulo mo, may gap pa rin. Ano? Saan napunta? O hindi ka pa rin sure? Mali ka pa rin. Wala ka na debunk sa sinabi ni Saldico. Piyansa ni Yusek Taigib Olaibar na si Secretary Bonoan asked Executive Secretary Bersamin several times, sino ba magpapacilitate itong 52 billion? Of course, isasama sa BICAM, paano ito re-release? Sino magpapacilitate? Ang sagot ni ES Bersamin sa kanya, sila na raw ang bahala kung paano ayusin yung 52 billion. Now, so, Ping, may question lang ako. Ano mas madaling paniwala yung nag-require ng maraming assumptions o yung mas konti? Tama, Occam's razor ulit tayo. So, ang argumento, Adrian Bersamin, Lucas Bersamin, Bonoan, yung mga undersecretaries, yung mga secretaries, yan ay kumikilos lang nan sa kanila. Which is, by the way, is either alter ego ng presidente o sobrang lapit sa presidente. So, ang gusto mong ibenta sa amin na produkto, sila, they acted alone sa sarili nilang interest. Without the involvement of the president, right? Wala silang kinatakutan. Hindi lang kinatakutan na mahuli sila ng presidente at malaman yon. Like for example, malaman ni Romualdez at sabihin sa pinsan niya, kay PBBM, right? Unless isama mo rin si Romualdez. Saldico is acting alone as well. Romualdez is acting alone as well. So meaning, they have to be involved not to know it at sabihin sa presidente. Tama? So nagre-require ng sobrang laking amount ng faith do sa hypothesis na they all acted alone. Kaysa sa dito, they're acting that way kasi they have the confidence of the president. They're confident because the president is behind it. So gusto mong paniwala namin yung hypothesis mo, ang daming assumptions na kailangan ibigay. Ang daming assumptions na kailangan namin i-assume kaysa sa isa. Alam mo bakit? Anong problema doon? Para si Romualdez. So sinasabi mo ba hindi rin alam ni Romualdez? So ang sinasabi mo ba ngayon, those politicians are made to believe na yung pera is mapupunta kay Saldico at Romualdez. Tama? So ibig sabihin, hindi rin totoo yung kay Saldico at kay Romualdez. Tama? So ibig sabihin, walang kasalanan nga si Saldico. Tama? Unang-una, inamin mo na tama yung sinasabi ni Saldico. Pero, niloko siya. Nila Adrian Bersamin, yung pagandaman ba yun? Yun yung claim mo, Ping. Yun yung necessary conclusion. They made him believe that. It means, niloko si Saldico. Meaning, biktima si Saldico. Nilinis siya si Ko. Naririnig ko ba yung sinasabi mo, Ping? Nakita mo ba yung mga necessary consequence ng logic mo? Gusto mong paniwalaan namin na maraming tao
na either sobrang lapit sa presidente or alter ego ng presidente, they all acted alone. And then, they made Saldico believe that it is the instruction from the president. Wait. So ang sinasabi mo, not only they acted alone, also those people made the politicians believe na kay Saldico at saka kay Romualdez yung pinapakuwang pera sa kanila. Why? It necessarily follows. Because those people that you mentioned who acted, you claimed that acted alone, niloko si Saldico eh. Wala rin natunugan si Romualdez. So pili ka. Walang alam si Romualdez kahit ano, kaya hindi nakapagsumbong sa presidente, or he's one of them na that acted alone. Then yung mga claim na nasa baba na sinasabi na para kay Speaker tsaka kay Saldico, hindi rin yun totoo. They were made to believe na totoo mapupunta kay Saldico at kay Romualdez. Why? Kasi nga niloko nga si Saldico eh. Kasi yan yung claim mo eh. Yan yung entailment ng claim mo. Insulto na to talaga sa intelligence natin, mga Pilipino. So na-manipulate lang pala yung Big Three. Saldi, Tambi, and PBBM. Yes! Ay kakalabasan dyan, absuelto sila together. Therefore, wala rin makakasuhan. Via Occam's razor, we should accept the hypothesis that has fewer assumptions. Occam's razor. Hindi ito literal na blade, kundi isang problem-solving principle na nagsasabing ang pinakasimpleng paliwanag ang madalas na tama. Sa madaling salita, kung may dalawang posibleng sagot, piliin mo ang may pinakakaunti ang hula o assumptions. Halimbawa, pag uwi mo, basag ang vase mo. Paliwanag A, natabig ng pusa mo. Paliwanag B, may secret agent na alien ang pumasok, binasag ang vase, tapos nag-mind control sa pusa para maging frame up. Siyempre, ang paliwanag A ang mas simple. Bakit? Dahil kailangan mo ng napakaraming hula para paniwalaan ng alien. Ang Occam's razor ay ginagamit para tanggalin ang mga extra at komplikadong hula na hindi naman talaga kailangan. Tandaan, simpler is often better. Huwag mong gawing komplikado ang mundo. Yung binibigay mong hypothesis sa amin, yung claim mo, ay salad ng assumptions. I'm not defending the president, Mr.